Breaking news, US nag-deploy ng 3 warships at 4,000 Marines sa Venezuela. Mainit na laban ang nagbabadya sa Caribbean. 3 US warships na may sakay na 4,000 Marines ang dineploy ngayon mismo sa baybayin ng Venezuela. Pero hindi lang ito simpleng military mission dahil ang mismong buhay ng libu-libong Amerikano ang nakataya. At ang tanong, handa na ba ang mundo sa panibagong tensyon na pwedeng sumiklab sa pagitan ng Washington at Venezuela? At higit sa lahat, paano tutugunan ng Venezuela ang napakatinding puwersa ng Amerika? Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. 3 US Navy destroyers na may sakay na 4,000 Marines ang kasalukuyang dineploy sa baybayin ng Venezuela. Kasabay nito, tinawag ni President Trump ang gobyerno ni Maduro bilang isang kartel na nagbabanta sa buhay ng mga Amerikano gamit ang mga ipinagbabawal na gamot. Ayon kay White House Press Secretary Caroline Leavitt kahapon, malinaw at consistent si Trump. Handa siyang gamitin ang lahat ng kapangyarihan ng Amerika para pigilan ang pagpasok ng ipinagbabawal na gamot sa bansa at para panagutin ang mga responsable. Dagdag pa ni Leavitt, ang rehimeng Maduro ay hindi totoong gobyerno ng Venezuela. Sa halip, isa itong narco-terror cartel. Para sa administrasyon, si Maduro ay hindi isang lehitimong presidente, kundi isang puganting pinuno ng cartel na kinasuhan sa Amerika dahil sa pagpupuslit ng ipinagbabawal na gamot. Ang USS Gravely, USS Jason Dunham at USS Samson ay kasalukuyang nasa international waters para sa tinatawag ng Defense Secretary na si Pete Hegseth na counter-narcotics operations. May kakayahan ang mga barkong ito na mag-surveillance at malaman ang mga shipment ng ipinagbabawal na gamot na galing sa mga pantalan ng Venezuela papuntang Amerika. Pero ang tugon ng Venezuela ay malinaw na tinitingnan nila ito bilang direktang banta sa kanilang gobyerno. Ilang oras lang matapos kumalat ang balita, agad na pinakilos ni President Maduro ang mahigit 4 na milyong militia members sa buong bansa. Naglabas din siya ng utos na pagbawalan ang lahat ng drone flights sa loob ng 30 araw at inakusahan ng Washington na gumagawa ng kakaibang banta laban sa soberanya ng Venezuela. Sa isang rally sa Caracas, sinabi ni Maduro sa kanyang mga taga-suporta, nahihibang na ang imperyo. Kasunod nito, dinoble ni Trump ang pabuya kay Maduro hanggang $50 milyong noong nakaraang linggo. Inanunsyo rin ni Attorney General Pam Bondi ang pagkakasamsam ng $700 milyong na assets ng gobyerno ng Venezuela na konektado sa drug trafficking. Mahalaga ang timing nito dahil noong taong 2023, mahigit 70,000 Amerikano ang namatay dahil sa fentanyl na karamihan ay dumaan sa mga ruta ng pagpupuslit mula Venezuela. Kumpirmado ng Pentagon na mananatili ang mga barkong ito sa international waters sa loob ng ilang buwan para sa intelligence operations. Sa ngayon, walang pangtropa sa lupa na ipapadala sa loob ng teritoryo ng Venezuela. Nagbabala naman ang Venezuelan Interior Minister na si Diosdado Cabela, nakadeploy kami sa buong Caribbean, sa aming dagat, sa aming teritoryo. Huling beses na nagdeploy ng ganito karaming Marines malapit sa Venezuela, ang Amerika, ay noong krisis ng taong 2019 nang unang hindi kinilala ni Trump ang pagiging presidente ni Maduro. Ayon sa mga military analysts, ang mga destroyer na ito ay may dalang Tomahawk cruise missiles na kayang lumipad ng lampas 1,000 milya, kaya madaling maabot ang mga laboratorio ng droga sa loob mismo ng Venezuela. Paliwanag ng eksperto na si Dr. James Morrison mula sa Naval War College, nagbibigay ang mga barkong ito ng real-time intelligence sa galaw ng mga shipments habang ipinapakita rin ang kakayahan ng Amerika na magpakita ng puwersa. Samantala, tinutulan ni Mexican President Claudia Sheinbaum ang anumang military intervention ng Amerika sa Mexico at iginiit ang malinaw na linya tungkol sa kanilang national sovereignty. Ang 4,000 Marines na nasa barko ay espesyal na sinanay para sa boarding operations at coastal raids. Kaya bukod sa surveillance, nagpapadala rin ito ng malinaw na mensahe.
Alam ng lahat na walang sapat na naval assets ang milisya ng Venezuela para tapatan ang US warships sa international waters. Pero ang mabilis na pagpapakilos ni Maduro ng milyon-milyong milisya ay nagdadala ng panganib kung sakaling magkaroon ng mas matinding tensyon. Binibigyang diin ng mga defense officials na ang misyon na ito ay nakatuon sa pagputol ng drug networks at hindi para sa pagpapabagsak ng gobyerno. Pero base sa mga pahayag mula sa Washington, halatang nauubos na ang pasensya. Muli ring ipinaalala ni Leavitt sa mga reporters. Ang deployment na ito ang pinaka-agresibong military posture ng Amerika laban sa Venezuela mula pa noong taong 2019 nang kinilala nito ang opposition leader na si Juan Guaido. Sa ngayon, mangungulekta muna ng impormasyon tungkol sa mga drug routes ang mga barkong pandigma habang ang 4,000 Marines ay nakahanda sa anumang posibleng mangyari. Samantala ay tila nalalapit na ang pagtatapos ng gera sa Gaza Strip. Ito ay dahil matapos i-anunsyo ng Qatar na pumayag na ang Hamas sa isang ceasefire. Pero wala pang opisyal na tugon ang Israel tungkol sa kasunduang ito. Kinumpirma ng Foreign Ministry ng Qatar na inaprubahan ng Hamas ang plano. Inabisuhan na nila ang mga mediator tungkol sa kanilang pagsang-ayon. Sabi ng tagapagsalita na si Majed Al-Ansari, ang deal na ito ay tumutugma sa 78% ng kung ano ang dati ng inaprubahan ng Israel. Kasama sa proposal ang palitan ng mga bihag, partial withdrawal ng mga sundalo ng Israel at mas maraming humanitarian aid na makakapasok sa Gaza. Pero ang pananahimik ng Israel ay nagdadala ng malalaking tanong kung talagang mangyayari ba ang kasunduang ito. Nakipag-ugnayan din ang Foreign Minister ng Egypt na si Bada Abdulati sa Britain, Turkey at European Union. Pinipilit niyang idiin ng Israel na tanggapin ang ceasefire na inaprubahan na ng Hamas. Ang deal na ito ay kasunod ng ilang buwang bigong negosasyon sa pagitan ng parehong mga mediator. Bago nito ay pumalpak ang mga naunang ceasefire dahil parehong panig ang nag-akusahan ng paglabag. Nagbabala si Al-Ansari ng Qatar na ito ay isang kritikal na humanitarian moment. Ayon sa kanya, kung mabibigo ang kasunduan, hahantong ito sa isang napakalaking humanitarian catastrophe para sa mga tao ng Gaza. Ipinapakita ng mga numero kung bakit desperado na ang mga mediator. Sa linggong ito, higit 300 trucks lang ang nakapasok sa Gaza. Ayon sa UN, kailangan ng 600 trucks kada araw para maiwasan ang mass starvation. Gusto ng Hamas na maging permanenteng ceasefire ito, pero dati nang sinabi ng Israel na tatanggap lang sila ng pansamantalang tigil putukan na hindi tuluyang magtatapos sa military operations. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagsasalita sa publiko si Netanyahu tungkol sa panibagong proposal na ito. Sa mga nakaraang pahayag niya, malinaw na gusto ng Israel na marilis muna ang lahat ng bihag bago pag-usapan ang anumang ceasefire terms. Ang 60 araw na pause ay magbibigay daan para sa prisoner swaps sa magkabilang panig. Kasama rin dito ang partial withdrawal ng mga puwersa ng Israel mula sa ilang bahagi ng Gaza. Si Secretary of State Marco Rubio ay hindi pa nagkokomento tungkol sa papel ng Amerika sa mga negosasyong ito. Kinumpirma lang ng State Department na nakilahok ang US envoys sa pag-uusap pero walang inilabas na detalye. Ayon sa mga opisyal ng Egypt, maaaring ito na ang huling pagkakataon para magkaroon ng breakthrough. Nagbabala sila na kung ito ay ma-reject, mas lalala pa ang gulo at hahantong sa malaking humanitarian disaster sa buong rehiyon. Ayon sa mga aid agencies, karamihan sa mga taga-Gaza ay wala ng tirahan. Malalaking lugar ang nananatiling wasak dahil sa ilang buwang gera. Nanawagan naman ang mga miyembro ng UN Council na tanggapin agad ng dalawang panig ang kasunduan. Personal na nakipag-usap ang Prime Minister ng Qatar sa pamunuan ng Hamas sa panahon ng negosasyon. Samantala, gumamit naman ang Egypt ng iba't ibang diplomatic channels kasama ang international partners para magdagdag ng pressure. Dati, nang inakusahan ng Hamas ang Israel na walang political will para sa ceasefire, humihingi sila ng garantiya para sa permanenteng kapayapaan, hindi pansamantalang pahinga lang sa gera. Patuloy namang may mga public protests sa Israel na nananawagan ng aksyon ng gobyerno tungkol sa mga bihag. Nagdadagdag ito ng political pressure na nagpapahirap sa proseso ng pagdedesisyon ni Netanyahu. Samantala, lalong lumalala ang humanitarian crisis araw-araw dahil hindi sapat ang humanitarian aid na pumapasok. Ayon sa international monitoring groups,
may mga lugar na nakakaranas na ng famine conditions. Noong Marso ng kasalukuyang taon, nagkaroon din ng tigil putukan pero tumagal lang ito ng ilang linggo. Parehong panig ang nagturuan kung sino ang unang lumabag nang magpatuloy muli ang bakbakan pagkatapos ng kasunduan. Ipinapakita ng partisipasyon ng Amerika na patuloy itong committed para sa regional stability pero nakasalalay ang lahat sa kung babasagin na ng Israel ang pananahimik nito at magbibigay ng opisyal na sagot. Habang tumatakbo ang oras, bawat araw na walang kasunduan ay nagdadala ng mas maraming biktima at mas malalim na humanitarian crisis sa Gaza. Patuloy na tinutulak ng Egypt at Qatar na tanggapin ng Israel ang ceasefire. Ginagamit nila ang lahat ng diplomatic channels para makuha ang deal na ito bago patuluyang lumala ang sitwasyon. Ang pagtanggap ng Hamas sa mga terms na sinuportahan ng Amerika ay malaking hakbang. Ngayon, naghihintay ang buong mundo kung ang Israel ay papantay sa kagustuhang iyon na pansamantalang itigil ang gera. Habang nananatili ang 3 US warships sa international waters at nakaabang ang 4,000 Marines, malinaw na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Amerika at Venezuela. Sa kabila ng pahayag na nakatuon lang ito sa pagpigil ng drug trafficking, ang bawat kilos ng magkabilang panig ay maaaring magbunga ng mas malawak na gulo. Ang tanong ngayon, hanggang saan hahantong ang pagpapakita ng puwersa ng Washington at paano tutugon si Maduro kung lalong lumala ang sitwasyon? At habang nagiging desperado ang mga mediator at lumalala ang humanitarian crisis sa Gaza, bawat araw na lumilipas ay nagdadala ng mas maraming buhay na apektado. Ang tanong, tatanggapin ba ng Israel ang kasunduang ito para sa kapayapaan o tuluyang magpapatuloy ang digmaan sa gitna ng matinding pagdurusa ng mga sibilyan?